Isang magandang araw na naman po sa ating mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Bago natin simulan ang ating programa, syempre kailangan muna natin bumati ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mamayang konti. Bibitinin ko muna kayo kasi syempre tutungo tayo doon sa parte ng ating programa na ang batian porsyon. Mga comment nyo, isa-shoutout ko. Sa palagay ko, yan ang masaya rito. Masaya ba kayo mga kapatid? Parang ako lang masaya. Sana masaya rin kayo. Pero sa totoo lang, eto na yon. O, simulan na natin para makarami tayo. Simulan agad natin. Eto na. Shoutout po sa lokal ng Bulabod, Malinaw, Aklan. Galing po sa kapatid na Merle Cardenio. Mabuhay po mga kapatid sa buong mundo. Shoutout po sa inyo dyan. Galing kay Marley David. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, watching from lokal ng Lasam, distrito ng Cagayan West, kapatid. Ang pabati mula kay Elmer Orlanda. Shoutout sa iyo kapatid, maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo. Shoutout from lokal ng Liluan from Bukidnon. Okay, ang pagbati mula kay Risa Castañares. Maraming salamat po. Ito pa, shoutout lokal ng Lipa City, distrito ng Batangas North. Kalahin ninyo. Ang pagbati mula kay Lian Mojares. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, watching from UK. Shout out po mga mahal na kapatid. Ang pagbati mula kay Lorna Tombok Alvarez. Maraming salamat po. Ito pa, shout out po kapatid. Lokal ng Anonas po, distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Ang pagbati mula kay Jocelyn Mateo Nelson. Maraming salamat po. Ito pa, proud to be INC, lokal ng Victoria, distrito ng Tarlac. Maraming salamat po. Pagbati mula kay Vanessa Tabunda. Shoutout po sa inyo dyan kapatid. Ito ba? Hello po, lokal ng Baliling, distrito ng Nueva Vizcaya. Ang layo nito. Maraming salamat po. Pagbati mula kay Hubita Kalusa. Maraming salamat po. Ito pa. Tama po kayo, Boss Rick. Laging hapon doon sa bansang Japan. O, ito yung tanong natin doon. Walang umaga, walang tanghali, walang gabi. Meron sila doon marami. Hapon. Maraming salamat sa iyo kapatid. Pagbati mula kay Boy Diwa 66. Shoutout sa iyo bro, Boy Diwa 66. Ito ba? Shoutout po sa lokal ng Pinugay, distrito ng Rizal. O, laging present ito ha. Pagbati mula kay kapatid na Lete Medrano. Maraming salamat po. Ito pa, tuloy-tuloy tayo. Shoutout po mula sa Isabela West, mula kay kapatid na Lourdes. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, happy viewing mga kapatid from Gigi. Maraming salamat po. Meron pa rito, marami ito. Shoutout po mula sa lokal ng Maligaya District ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Uy, talagang ang mga taga-lokal dito maligaya. Tuloy-tuloy tayo, meron pa, dito pa. Boss Rick, salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Opo, mabubuhay po tayo. Galing ito kay kapatid na Imelda Pasqua. O, suki din natin ito. Ito pa. Shoutout po lokal ng Silangan Extension, distrito po, Marikina. Kalahin niya, punta naman tayo sa Marikina. Ang pagbati mula kay kapatid na Danilo Neri. Maraming salamat kapatid. Ito pa, watching from Isabela South. Galing kay Revelita Magno. Salamat po. Ito pa ha, shoutout po sa lokal ng Kinatihan 1, distrito ng Quezon West. Pagbati mula kay kapatid na Lete Medrano. Maraming salamat po ha. Ito pa, pagbati po sa lokal ng Kalumpang, Quezon. Shoutout sa inyo dyan sa lokal ng Kalumpang, Quezon. Ang pagbati po mula kay kapatid na Emer Silverio. Salamat po. Ito pa, pa-shoutout po kapatid all the way from lokal ng Lanao, lokal ng Bagumbayan. Dalawa ito, lokal ng Lanao at saka lokal ng Bagumbayan. Ang pagbati mula kay kapatid na Gigi. Maraming salamat po. Eto pa, watching you Brad. Galing ito kay Ka-Andres Serion Caballes from lokal ng Villa Hermoso, district ng Negros Occidental, San Carlos City. Kompleto talaga ha. Ang pagbati mula kay, yun lang, mahirap basahin ito ha, Siprak Chili Espio. Ang hirap basahin. Basahin nyo lang, hindi ko mabasa. Okay, maraming salamat sa iyo bro. Pinahirapan mo ako ha, pero okay lang yan. Ito pa, shoutout po sa lokal ng Ulo Kakapusan, distrito ng San Carlos, Pangasinan. Ang daming taga Pangasinan dito. Ang pagbati mula kay kapatid na Rolly Bodomo. Maraming salamat po. Ito pa, marami-rami ito Sana nga huwag nang gumaling. Ito yung kay Panyong. Sana huwag ka nang gumaling, Panyong. Sabi ni kapatid na Florencia Leonor. Maraming salamat po. Yun lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At least, marami-rami tayong nabasa ngayon kasi medyo high-tech tayo ngayon. Ganun pa man, maraming salamat po doon sa mga nakikita ko po yung mga nanonood sa atin. Hindi po sila nag-skip ng ads. Salamat po. At congratulations natin na yan na lang po ang magiging tulong ninyo dito sa munting channel natin. At syempre, huwag kayong magsawa sa panonood dito sa ating programa. Pero ganun pa man, sigurado akong matutuwa kayo dito sa ating bibigyan ng reaction ngayon sapagkat ito ay isang abogado na gumagawa ng content. Siyempre, vlogger ito. But kinestren. Bulol na ako. Kinestren. Kinestren pala. Sorry. Ni kapatid na Marcoleta kung bakit naging ganun ang kanyang title sa kanyang vlog. Kaya panoorin natin na sabay-sabay yung Tricom hearing
para sa mga misinformation na mga balita. Kaya kung ready na kayo, ay mag-relax kayo dyan. Panuorin natin itong video na ito para mabalansin natin at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Eto na! Pasok! Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan oh. Hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa Hindi pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung... Ang dami ko na po kasing naging content tungkol po. Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlin lang na sinasabi mo rito.
pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. Ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kaya kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Nakita nyo naman, habang pinapanood natin yung video ng isang abogado versus abogado ito sapagkat si Kong Marcoleta isa pong abogado. At yung kanyang kinakausap dito, yung kanyang tinatanong dito, abogado rin at nagtuturo sa isang napakagandang eskwelahan dyan sa Manila. Ano ang napansin ninyo sa abogadong ito? Hindi niya mapatunayan yung kanyang paratang kasi puro paratang ito eh. Ang sabi ni Congressman, yung kanyang title dun sa kanyang vlog, nilin lang daw ni Congressman Marcoleta ang taong bayan. Kaya ang tanong ni Congressman Marcoleta, para maliwanag lang ang lahat, saan ako banda ng linlang? Napakasimpleng tanong pero hindi masagot. Nakita nyo naman. Doon pala, panalo na tayo eh. Nautal. Pansin nyo yung mukha ni attorney? Nautal si attorney. Talagang hindi siya nakarede sa kanyang sagot. Kasi ang sabi niya, panunuorin niya pa daw yung kanyang video sapagkat hindi niya na raw maalala. Kaya pinaalala ni Congressman Marcoleta. Halata naman kasi na, alam mo na, ginagamit niya rito yung freedom of expression. Pero malisyoso kasi yung kanyang pagbibigay ng titulo doon sa kanyang vlog. Kagaya ng sinabi natin kanina, nilinlang daw ni Congressman Marcoleta ang taong bayan. Kaya tanong ni Congressman Marcoleta, saan banda? Saan banda bro? Hindi niya mapatunayan ito. Kasi nag-isip siya eh. Abogado kasi ito. Kaya talagang maghanap ng paraan yan. Kasi yung nagtatanong sa kanya, isa ring abogado. Batik ang abogado. So siya, bilang isang abogado, nag-iisip ito kung paano niya lulusutan yan. Pero kahit anong lusot niya, wala butas eh. Hindi siya makalusot. Ang ginawa niya, tumahimik na lang siya. May kasabihan nga tayo, di ba? Kapag ka guilty ka, manahimik ka na lang. Yun ang ginawa ng abogadong ito. O, ngayon, ito pa. Tama naman yung sinasabi niya na pagka public figure, pwede namang bigyan mo ng opinion. Huwag daw maging balat sibuyas. Kagaya ni Congressman Barbers. Yun ang sabi ni Kong Marcoleta. Diba? Kasi mukhang alam niya na, pero wala na tayong pakialam doon. Eto pa, kita ninyo si attorney, wala na siyang kibo. Tumahimik na siya. Ibig sabihin, guilty siya. Kasi tumahimik siya. Hindi niya kayang lusutan yung kanyang sinabi, kaya wala, nanahimik na lang siya. Kaya sabi nga ni Congressman Marcoleta, napansin niyo, pwede nga siyang i-disbar dito eh. Hindi siya nag-react, di ba? Tumahimik pa rin siya. Mabait naman pala ito si attorney. Di na talaga makasagot. Kitang-kita naman, hindi makasagot.
Pero ganun pa man, dito kasi sa ating pagbablog, kailangan lang natin makatotohanan para hindi tayo ma-question. Pero dito naman sa ganang atin, nabanggit pa sa ganang mamamayan. Shoutout sa inyo mga idol, Jen at saka si Nelson. Suki po kami dyan sa ganang mamamayan. Sa susunod ng mga araw, magko-content tayo tungkol dyan. With that, ito na naman sinasabi ko, pag narinig na ninyo yung with that na yan yung hudyat na ang video natin ay patapos na. Kaya maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, huwag ninyong kalimutan yung pula dyan na tumatakbo, yung tumatalon dyan na pula, pakipindot na lang yan. Tapos syempre, ano pa ba sasabihin ko? Wala na ako sasabihin. Sabi ko na lahat kayo, dagdagan nyo, mag-comment kayo dyan sa baba tungkol doon sa napanood natin para madagdagan naman yung kaalaman ko rito. Okay? Kaya lagi nating tandaan dito, lagi natin sinasabi rito, mag-iingat tayong lahat, pwera lang sa mga taong kagaya nito.